hirap na hirap ako sa bangayan ng bangayan. Matapang ako sa matapang. Pero makipag-away, bakit? Ayaw mo ng Mahal ko conflict. sila. Ayaw mo ng conflict, Senator. Well, it takes up time. It's a waste of time and energy, and there's so much work to do. Napakadaming trabaho, ang daming suliranin. Sa problema palang bigas talagang masakit na sa ulo. Sa gasolina pa lang, paano isosolve yan? How is your relationship with your brother? Well, Nag-uusap ba kayo? nag-uusap naman, pero syempre, nasasaktan ako pag sinasabi lagi, ba't mo inaaway ang kapatid mo? Sinasabi ko nga, hindi ko inaaway ang kapatid ko. Ang ginagawa ko, nagpapaalala lang, kasi abala ako sa mga iba na linalagay siya sa panganib. Mamaya, mapahamak siya. Kung tutuusin, ako talaga ang malaki, ang saya dyan sa administrasyon. Gusto ko magtagumpay. Pagkat, sa unot dulo, ako ay Marcos Yung iba dyan, hindi naman kayo Marcos, hindi ninyo dinanas, yung dinanas namin. Sino pinariringgan mo? At marami. baka overtime tayo. Hindi, biro lang. Pero ibig ko sabihin, for example, nung nakaraang taon, nakita natin, napapaltan yung konstitusyon sa pamamagitan ng suhol. Pinapirma ng suhol. Abay, tinigil rin niya. Nung sinabi ko, naku, hindi maganda yan, tinigil din niya. Tapos ikalawa, yung impeachment. Nagsalita ako, sabi ko, wag na natin gawin yan, abala yan, magulo. Sana respetuhin ng iba. Sinabi na rin yan na wag tumulong dyan. Tapos, ngayon, eto yung budget. Nag-privilege speech ako sa Senado. Nagulat ang iba. Sabi, ba't mo inaaway? Sabi ko, hindi ko inaaway. Wala siyang kasalanan dyan. Winawarningan ko, babala, na itong budget na to ay tapakabulok, walang kwenta. Linulustay ang pera at talagang kontra sa mga dakilang Ilocano. Mukhang tinutumbok mo ay si Speaker. Kung minsan, nung nagkaroon ng problema doon sa konstitusyon, talagang pinagtatanggol ko naman yun. Talagang pinagtatanggol natin ang batas, ang konstitusyon. Eto nga, yung magkabilang panig, kahit na iipit ako, nasasaktan ako, sige na lang. Ganyan talaga. But how would you describe, yung tanong ko kanina nabitin, ano ang description mo sa relasyon mo sa presidente? Are you in speaking terms? Oo naman, ang kapatid ko at ako, kailanman di naman kami nag-aaway. At alam ko, minsan nagtatampo yan. Kasi aminin ko, masakit akong magsalita, dire-diretso. Hindi ko nga alam paano, masyado kong prangka. At yun, pero bilang manang, responsibilidad ko, nasabihan siya, na warningan siya, na baka ito ang magpapahamak sa'yo. Ayun. So may basehan ang pag-question sa budget? Oo naman. Sige, anong Hindi basehan? nga ako pumirma Pero yung sinasabi ni Pangulo Duterte at ni Pangulo Bongbong, magkaiba. Dalawang magkaibang dokumento kasi yung sinasabing blankety blank, yung maraming blanco, totoo yun. Kaya hindi ako pumirma ng BICAM. Kasi walang laman nakakatakot. The amount of, open parenthesis, blanco, close parenthesis, ilang pahina yun. So hindi obra sa'yo na aayusin? Sabi ni Kimbo, aayusin ng mga technical experts daw. Aray ko! So hindi obra sa'yo yun? Hindi pwede yan. Alam niyo yung pinakamalaki, pinakadakilang kapangyarihan ng budget at ay nasa Kongreso at Senado. Hawak yan ng hindi ng Pangulo. It's the power of the purse that belongs entirely to the legislature. Kung mga technical at kung sino-sino ang magpipilin the blank, nakaka-nervous yata yun. Huwag tayong papayag. At saka hindi naman technical. Isipin nyo, ilang trilyon yon? 1.3 trillion sa DPWH budget. One line lang ang paliwanag. Various infrastructure projects. Ang tanong, sino si VIP? Baka VIP lang ang nakasulat So ang sinasabi itago ninyo, natin sa pangalan ng, di ba? Sino? Sige, pangalanan mo. Hindi ko alam. Bakit VIP? Kasi wala nga nakalista 1.3 trillion. Walang listahan. Sino nga may pakana nun? Tama ba yun? Hindi ko alam. Basta dumating na lang sa amin na ganun. So ang sinasabi mo ay labas dito ang presidente. Walang problema ang presidente. Ang may problema dito ay yung lehislatura, the House and the Senate leaders. Hindi ko alam kasi yun nga nung
pinapunta kami sa Bicam, napunta akong minsan, 1 minute lang, nag-picture-picture lang. Ganun lang, tapos na? Oo, tapos na, di nag-alisan na kami. Sabi ko, ano ba yun, picture-picture? Hindi, bibigay sa'yo. Di tanong na ako ng tanong, kasi fina-follow up ko yung mga flood control. Di ba, yun, kasagsagan yun ng 6 na bagyo, inaasahan niya ng tao, nasan na? Naku, wala. Naku, talaga nervous ako. So, sabi ko, tiisan tayo. Hindi ko mapipirmahan yung mga blanco-blanco na yan. Ngayon, maski ang Pangulo na may problema, yung flagship projects niya, tinanggal. Okay. Hindi na pondohan, miski yung mga flood control, yung mga tulay, yung mga public transport, lahat na inaasam-asam ng ating bayan, ng ating tao, ay hindi maisasatupad at tinanggal para sa mga kalokohang mga, kung anik-anik na lang. So agree ka na ito ang most corrupt budget in history? Is that an appropriate word term ba yun? Well, wala naman ako dito nung dekada 30 at Commonwealth at yung mga nakalipas. Pero sa panahon ko, ito na siguro yung pinakamalala kasi hindi ko siya maintindihan. Isipin mo, walang respeto miski sa Pangulo. Okay. Yung mga flagship project, hindi na inilagay. Lahat linagay sa unprogram, which is wala lang, ala chamba. Paano naman yun? Ang lalaki ng tula. Yung irigasyon, iniiyak na yan ng mga magsasaka.